Ito naman mga boss, inalam ng ating kaibigan na si Leylin Caragay ang buhay ng mga taga-Cordillera. Kaya ito, may pinuntahan siyang isang Cordillera Art Biyag. Lahat ng yan sa Cultural Review. Good morning mga boss! At narito ako ngayon sa Ayala Museum's Artist Space upang ibahagi sa inyo ang Cordilleran art na pinamagatang Biyag, Life in the Highlands. Tara at kilalanin natin ang 5 Tamawan Village artists. Tamawan Village artists Alfred and Alfonso Dato, Art Lozano, Mark Tandoyog, and Herwin Bukat highlight scenes from the Highland culture and portraits. Cordilleran iconic symbols as well as the pop art in an exhibition infusing art from the Highlands. Ang aim ng Tamawan Village, ang artist ay ipalaganap ang kultura, ang pagmamahal sa kultura sa kanilang mga cultural heritage at saka pagbabalik loob sa kalikasan. Makikita sa kanilang mga obra gaano nila kamahal ang kalikasan, nilang pinagmulan ang ating mga ninuno. Ito ng mga trabaho ni Alfred Dato, makikita natin yung mga symbolism. Ito yung mga sikat na symbolism na ginagamit sa Cordillera. Nag-umpisa dito, nakita natin ang kabuuan ng Sambulul, na kung saan nandito rin yung mga lingling. Ito yung sample na ginagamit natin mga ninuno, mga centipede. So ito, pinupromote din pa rin nila, ano ba yung mga symbolism na to. So at least malalaman ng mga kabataan, bakit itong mga to para sa kanilang kasaysayan. Ito naman ang trabaho ni Mang Ponso, kapatid ni Dato, ni Alfred Dato. Makikita natin sa kanyang work kung ano yung mga realidad na nangyayari sa ating kapaligiran. So awareness ang ipapakita natin dito. Gusto ni Dato na kilalanin siya bilang isang artist sa pamamagitan ng kanyang sining, hindi sa mga parangal but in a collage of his actual life work. Trabaho ni Art Lozano, mga Highland faces, kung saan yung pagmamahal niya sa kanyang mga ninuno ay lumalabas talaga. Ito yung kung saan siya nagmula, nakikita niya kung gaano ba talaga nila, ano ba mga itsura ng mga talagang ninuno natin. So makikita natin dito kahit abstract man dito, nakikita natin, nandun pa rin yung lumalabas sa katotohanan, yung kanyang pagmamahal sa kanyang kultura. Kay Mark Tanduyog, makikita natin ng mga kabataan, ito yung mga symbolism, social issues pa rin tayo nakafocus para sa kanila. Tandoyog uses experiences in his life to give himself a sense of hope. Ang pinagmula ng inspirasyon niya ay ang kanyang mga paglalakbay, mga kwento mula sa kanyang ina at ama tungkol sa kultura at Igorot roots. Ito naman ang trabaho ni Herwin Bukat na kung saan nakafocus tayo sa pagmamahal sa kalikasan. So makikita natin kung gaano nila inaalagaan ang kanilang kalikasan. So makikita natin yung mga connection ng bawat mga ugat, mga sanga ng ating, na ganun din sa buhay natin, na kailangan natin yung pagkakaisa ng bawat isa. Si Bukat ay isang agricultural engineer by profession. Sa pamamagitan ng kanyang pinta, he takes the destruction of the earth on his canvas. Tinawag natin biyag. Ito ay ibig sabihin, ang biyag ay Ilocano term na ibig sabihin ay buhay. Ito ay isang selebrasyon mula sa mga ninuno natin, nakita natin, papunta sa ating mga kabataan. So ano bang buhay ng mga ating mga ninuno at sa ating mga kasalukuyang kabataan ngayon? So isang celebration po to. Kaya tinawag na biyag. This year, come and visit Tamawan on May 7, 8 until 11. And rituals will be discussed. Rituals of the Cordilleras will be presented. So I hope you can come and visit. Yan po ang ilan sa mga Tamawan Village artists sa pamumuno ni Chanong Foundation President Jordan Mang Osan na nagpakita ng variety of works on various mediums depicting the Cordilleran culture, landscape, and way of life. Leylin Caragay para sa Cultural Review.